Huy, na-miss nyo ba yung mga farm vlogs ko? It's been a while at ang tagal ko nang hindi nakapag-upload. Anyway, it's a day in my life dito sa bukid at bilang tindera. Hi everyone! Alam nyo bang sobrang miss na miss ko na rin yung mga farm vlogs? Medyo na busy nga kami because recently ay nag-cover nga kami ng Amungan Festival na naganap dito sa Nueva Vizcaya. Alam nyo bang hindi ko pa rin na-edit lahat yun? Since sobrang tagal nga akong hindi nakapitas dito sa garden ng tatay ko at talagang sobrang dami na naman ng talbos ng ampalaya, naisipan ko nga i-convert na naman into peso. One day before harvesting time, nag-post nga ako sa FB to collect orders. Mas mabilis kasi mag-market doon. Isa pa, sideline ko lang naman to, kaya't kailangan kong i-maximize nga yung oras ko. Gaya ng sabi ko from my previous vlogs, kung ano yung order nila ay yun lang yung pipitasin ko. Isa pa, hindi nagagalaw tong tanim ng tatay ko at sobrang sayang naman talaga. Ilang beses ko nga tong pinagka-harvestan na. Anyway, nakakuha pala ako ng 3 order na medyo marami-rami. Maaga nga pala ako nagpunta dito sa garden at eto nga nakapitas na ako ng talbos ng ampalaya. At habang naka-harvest ako, chinecheck ko pa rin naman kung may mga pahabol orders. Aside dito sa harvest kong ampalaya, meron din pala akong pa-order na kangkong. Sa ngayon, ampalaya, kangkong, spring onions, at bulaklak ng katuray yung mga available dito sa bukid. Habang nagbabandel ako dito sa akin, yung tatay ko naman ay naglilinis ng spring onions na order. Nakatapos na nga rin kasi sila sa pamimita sa mga bulaklak ng katuray. Ang dami nga nilang na-harvest ngayon. At yun naman yung sinusupot ng nanay ko at dadalhin nga yan sa palengke dahil orders na rin yung mga yan. Akalain nyo yun, namitas nga lang ako dyan at magkakapera na naman kami ng tatay ko. After ko mabandal yung ampalaya, bumalik nga ako dito sa garden para manguha naman ng kangkong. Sa mga datihan na nanonood dito, ito nga pala yung tinatawag na upland kangkong. Binibili nga namin yung seeds at tinatanim. At umaabot ng halos 1 month bago pwedeng mag-harvest. Ito rin pala yung tinatawag na Chinese kangkong. Pag ganitong umaga ay sobrang payapa nga dito sa bukid tingnan. Yung maririnig mo ay yung huni ng ibon. Tapos cloudy pa siya ngayon. Tsaka yung mga bata, tulog pa, kaya't wala pang maririnig na nagsisigawan. Dahil nga may kanya-kanya kaming pa-order, kanya-kanyang pitas din ng mga gulay. Basta pag may time ako, at naisipan ko nga magpa-order, ay talagang nangunguha ako ng mga gulay. Isa pa, dito lang naman sa mga kapitbahay namin, mga kamag-anak, sa mga neighborhood lang din. Sagana yung mga patubigan dito sa bukid kaya't ang gandang magtanim. Lalong-lalo ng mga gulay, yung pang personal use lang. Kaya't kadalasan dito nga lang ako sa paligid na mamalengke ng mga gulay. At kung ano yung available, yun na lang yung ginagawan ko ng paraan para yun yung iluto kong ulam. Kasi sari-sari naman yung mga tumutubo at tanim dito. May dahon ng saluyot, ligaw na ampalaya, bataw, bulaklak ng kalabasa, patola at kung ano-ano pa. Isa pa, pag sobra-sobra nga yung supply ay namimigay nga lang din kami sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Mas maganda na yung mamigay kaysa masiraan. Anyway, nakatapos na pala ako ng mga orders kaya't naglalagay naman na ako sa mga supot. Sa bawat order pala dito ay naglalagay nga ako ng spring onions bilang free giveaway ko nga. Tumatanda na kasi yung mga tanim na spring onions ng tatay ko at baka masira nga lang din. Sabi nga, it's better to give than to receive. Isa pa, masasayang nga lang din kapag hindi pinamigay. Nung mga oras na to around 9:30 AM ay lalabas na nga kami ni Kuya Allen para mag-deliver. Sobrang thankful nga ako dito sa motor ko. At ito nga yung nagsisilbing service namin para mag-deliver. Hindi pa rin ako marunong mag-drive kaya't palagi ko pa rin kasama si Kuya Allen. Dito pala yung first stop namin. Afternoon, dito naman kami sa pangalawa sa auntie ko. Afternoon, dito naman sa kapitbahay ng pinsan ko. At ito, suking-suki ko talaga. Yung magdi-deliver nga ako tapos may tamang kwentuhan. Pero minsan, pag trip ko ngang mamigay ng mga gulay, kahit wala silang order, ay talagang nangangatok ako at nagmimigay. Finally, nakatapos na rin kami sa pagdi-deliver dun sa 3 orders. May dinaanan nga lang kami at binili. Sobrang daling kumita ng pera basta may tanim, no? Lahat pala ng nabentahan ko today ay dito ko ilalagay. Dito ko nga lahat iniipon. Dahil kapag may kailangan since yung tatay ko ay dito nga rin ako kumukuha ng pinambibili namin. Fast forward, after ko nga kumain ng almusal, diretsyo na naman ako dito sa paghihiwa ng mga kailangan ko para sa lumpiang toge. Hindi nga natatapos yung araw ko sa pagtitinda ng gulay dahil hindi talaga ako mapakali.
Gagawa na naman ako ng lumpiang toge para sa paninda ko. At the time of recording today, sold out nga lahat ng nabalot ko kahapon. At ngayong araw ako nagpa-order at nag-deliver ulit. Sa sipag, tiyaga at diskarte, wala talagang magugutom na pamilya. Sa pabarya-baryang kita, pasasaan ba't magiging buo din yan? Kung gusto mong kumain ng 3 beses isang araw ay gumawa ka ng paraan. Huwag iasa sa gobyerno. Huwag din sisihin ang gobyerno kung bakit naghihirap pa sa buhay. Kasi tayo mismo ay kayang-kaya natin iangat yung mga sarili natin. O siya, paano hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.